Okay guys, welcome back sa Kahit Saan Podcast episode. Kung di ako nagkakamali, episode 17 na. So pasensya na ulit sa mga nagko-comments, medyo matagal. Parang nung huli kong nakita, huli kong upload ng podcast is 4 months ago. So pasensya na kung di agad nasundan. Kumbaga, tulad ng mga nanonood dito sa White Mesa, alam nyo naman na kumbaga meron din akong day job. So may mga araw talaga na pagod din, tsaka ang dami rin talagang ginagawa, tsaka yun nga, music and everything, kumbaga, madami guys. So, pasensya na agad sa mga sumusubaybay sa Kahit Saan Podcast kung bakit ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng bagong episode. Pero, wag na yun, nandito na tayo ulit. So, kasama ko nga pala si Man on My Right. Jeric, hello! Welcome back to the podcast of the one and only Tito ng Macau. Hello guys, Poging Bagsik. Poging Bagsik ng Macau. So, ngayon, ang pag-uusapan namin yun since kakagaling lang namin sa workout, no? So, kung napanood nyo yung workout video, eto rin din yun. Same day lang namin din sinut tong episode 17. So, mostly ang pag-uusapan natin ngayon is like, hindi naman talagang as in healthy lifestyle, pero dun tayo magre-revolve ngayon. Kumbaga, like, ano yung essence para sa amin ng working out or eating right, ganun. Ikaw muna, Jeric, ang tanong ko muna sa'yo. Paano ka nagsimulang like mahilig sa, wag na yung term na workout yung pinaka general workout, yung exercise, yan. Paano ka nahilig? Ano ba, like, I did this for almost 3 years na, and feel ko kapag hindi ko rin siya nagagawa at nakaka-absent ako for this kind of mga workout thing, na feeling ko hindi productive yung araw ko. So, I'll make sure na like every single day nag-workout ko to. And going back, bakit ako nag-start ng parang healthy living? Kasi it really gives you more confidence. Totoo diba? yun. Parang may kumpiyansa ka na, mas mabibigyan ka pa ng kumpiyansa mo in total package to your self-being. Kumbaga hindi lang siya about like physical appearance Kumbaga yung mismong ano mo nararamdaman mo sa sarili mo na iba yung energy mo, iba yung confidence level mo. Kumbaga nakakataas siya ng self-esteem. Exactly. Kumbaga. So, yun, halimbawa kung 3 years like tulad nga na sabi mo, kumbaga naging parte na siya ng routine mo Yes. Kumbaga feeling mo hindi ka na productive pag di ka nakapag-workout. Kasi tsaka hinahanap-hanap na siya ng katawan mo, and that's kumbaga nasanay ka na. Ikaw, Jason, like ano pala, poging bagsik. Poging bagsik. Ikaw, paano ka naman nakikilig sa exercise? Wag natin gamitin yung term na workout muna. Exercise. Pahinto-hinto ako ng workout. Nagsimula ako mag-workout, puro push-up lang. Since 2016 ata yun. nakilala niya ako. Tapos hindi tuloy-tuloy. Tapos nag-try din ako ng calisthenic. Actually, sumama ako sa mga grupo ng mga Balik calisthenics muna ang una mo talagang ginawa. Shoutouts nga pala kay Wash out. Bell. Pakilala ka sa Kahit Saan Podcast. Sige, okay lang. Hi, ako si Bell. Okay, saan ka nagwo-work? Dito sa Lagrange Point. Okay guys, so puntahan nyo si Bell dito. Super static. Siya na bahala sa inyo. So anyway, balik tayo sa Jason. Ayun nga, yun. Pahinto-hinto. Kasi time na yun, kumaga, ready to access na internet Pero alam mo yung feeling na parang ano ba tawag mo doon? Parang Hindi ka consistent. Hindi consistent, yun nga, hindi nga consistent. Tapos ngayon kasi, I've been working out parang 2 years na ata. Na consistent? Hindi naman consistent, pero meron ka na natutunan na mga technique yan, range like, of motion, split workout. Like mga pero programs di ko naman and sinasabi routines. magaling ako. Oo naman. Di mo naman. Baga lahat naman tayo dito, kasi may room to grow pa Nag-try din ako mag-track ng meal for 3 months, 4 months. Nung nagsimula, nag-join ako ng Win. Like nagmi-meal plan ka rin talaga? Nag-meal plan. Bumili pa ako sa Taobao nung yung pag-fold ng weighing scale. Kumbaga, kukuha ka talagang ganun kang ka-disiplinado, ginagrama mo talaga? Kukuha ako ng pagkain sa kantin, may tray pa, may plate. Pinapato ko muna yung weighing scale, tapos yung plate. Ay, solid yun. Siyempre, haba ng pila. Momsim. Nagugulat yung mga staff din. Tinitimbang mo, Tagal mo naman. Tinitimbang ko pa, tapos yung mga
ka-work ko, tawang-tawa sila. Mm. Pero ang hirap kasi... Pero kumbaga, umabot ka sa point na yun na kumbaga, naging part siya ng lifestyle mo na siya. Na pati kasi sa diet talagang hindi ako talagang conscious ka. makapag-workout, lalo na pag parang ang lead ko, parang gano'n. Yun, bali, ano naman, Rick? Ako kasi, sa akin kasi, tingin ko, ever since kasi, simula akong actually sa akin, ang term ko naman, di exercise, more like training. Kasi ever since like high school kumbaga nagte-train na ako kumbaga, ano ako dati, cadet officer ako CAT So, nung panahon na yun, kumbaga hindi pa uso yung term na calisthenics. Pero kung tutusin, kung isipin mo yung mga routines na ginagawa namin, calisthenics pala siya. Kasi dati, di ba, pagka cadet trainee ka, ang ginagawa nyo everyday, push-up, lunges, squats, squat thrust. Kumbaga, yun na pala yun. So, ewan ko siguro sa akin, naging part na siya ng lifestyle ko ever since like bata pa lang ako. Parang ganun. Tapos nung bata rin kasi ako, kumbaga, sumasayaw ako mga workshop. So, talagang sigurong nasanay yung katawan ko na may physical activity. Parang ganun. Hinahanap din ng katawan. Hinahanap ng katawan mo, yung lalo na yung stress, yung active recovery kung tawagin. Ano naman, mapunta naman tayo sa like, kanina yung pinag-uusapan natin, like, paano tayo napunta sa exercise, di ba? Kumbaga, ano naman yung nadadala ng, bukod sa confidence, like, tayo, syempre, di naman tayo nag-workout. O sige, sabihin na natin, wag na natin plastikin yung sarili natin. Karamihan ng sinasabi, di ba? Hindi. Kumbaga, kaya ako nag-workout, kumbaga, para healthy yung katawan ko, active, ganun. Pero wag na natin plastikin yung sarili natin. Gusto nating maganda yung tignan yung physique natin, di ba? Yun yung reason. Ngayon, sige, ito naman masasabi ko. Ikaw sa'yo, Jeric. Anong nadudulot sa'yo pag nakikita mo yung, halimbawa, ikaw sa salamin, nakikita mo yung sarili mo, tangina, ang ganda ng katawan ko. Ano yung nadudulot niya sa'yo bukod sa confidence? Thank yan you, yung burger namin po. Sobrang sarap. Mgoysay, shesheni. Oh my God. Uy, may egg. Grabe. Oh my God, may egg. So, shout out pala sa Lagrange Point here in Macau Cultural. Mismo. You know what? You can try here. Sobrang sarap ng mga food and very aesthetic. Grabe, as in. I mean, this is my third time to be in... Hindi siya sponsor hindi siya sponsor. May bayad ko pero malay mo. Baka naman, Lagrange, di ba? Yeah. Pero guys, I mean, it's worth talaga yung bayad nyo talaga. Tsaka actually yung price niya hindi rin naman masakit It's really good. Kumbaga, yung price niya sakto, so hindi siya mahal. Pero this is my first time to try this burger. Sa serving. Kumbaga sa serving panalo na agad. Kumbaga magkano to? 78? Yeah, 78. It's so good. Ito yung unang Tsaka grabe. At saka, there's a lot of Filipinos here, then they can help you. Yeah. And ang daming serving, ganda, no? Sige, tuloy mo na yung kwento mo. Ayun, ako, I think nadudulot sa akin ng talagang good body is talagang hindi naman overconfidence, pero talagang it's really motivate me to do more kasi lagi naman tayong may room for improvement pa 'di ba? So laging may improvement pa tayo. So ako tuloy-tuloy lang ako. Sa akin okay na yung katawan ko, talagang mini-maintain ko lang. Tapos ayun, parang I can do more. Tapos I explore more para mas maganda yung achieve ng katawan ko. And of course, nag-outfit din kasi ako. So kumbaga kailangan helps. Yes. Kumbaga may mga certain looks na kailangan. You, of course. Kailangan yung physique mo bagay sa suot mo kasi hindi may mga taong into fashion pero meron lang silang certain fashion or clothes na nasusuot kasi sa physique din nila. Yes. So, they really hindi sila sure or medyo nahihiya sila kasi parang yun lang yung kaya ng siguro body nila. Pero if kasi meron kang magandang katawan, may kumpiyansa ka sa self mo, I think it's full package that you can bring yourself. Pero no offense sa mga Yeah. Kumbaga ang point lang namin dito is like merong isa yun sa mga nagagawa ng good physique. Like kumbaga may mga damit kang mas madadala pag maganda yung and we have different kind of uniqueness. Meron tayong mga different kind of uniqueness So totoo. Hi, thank you Tasha Saya. Body fit. Yeah, body fit. That's the number one thing. Hindi ka na mahihiyang Yung kunyari polo shirt. Sobrang fit. Kumbaga
hindi makikita yung chan mo. Ayan. Ikaw naman, Jason. Kumbaga makapag-stand straight ka. Bukod yung sa kanya, given na yung, 'di ba, tulad nga na nasabi ni Jerry. Ikaw naman, like bukod sa confidence, ano nadudulot sa like ng magandang physique? Sa akin naman parang parang nakaka-relax siya na Maraming babae. Yun. hindi gagi. Joke lang, all jokes aside. Ano siya, parang katulad niyan pag nakita ka ng mga kaklase mo na nung high school, college, sasabihin ka parang hindi ka tumatanda. Yun actually. Kumbaga nakakaano din kasi sa sa looks ng tawag ba doon? Yung pag nag-workout ka kasi parang nakakaano siya, positive. Oo, kumbaga ano yun eh, Kumbaga hindi ka mawala. kapul-kapul. Kumbaga lahat stress free ka, parang gano'n. Kumbaga akala mo lang yun lang yung nadudulot sa'yo, pero marami na siya naapektuhan sa psyche mo na, kumbaga ang ganda ng pakiramdam mo, ang ganda ng gising mo, magaan yung katawan mo, tapos ano na yun? Kumbaga domino effect. Kumbaga discipline ka. Oo, kumbaga maganda yung mood mo sa trabaho. Kasama yun eh. Kumbaga hindi mo lang nalalaman na ano yun, isa yun sa mga advantages ng wag na yung workout guys, yung physically active ka. Yun na lang yung masasabi ko. Parang pag physically active ka kasi domino effect eh. Kumbaga yung kung tawagin lang good vibes ka, maganda yung energy mo. Kumbaga lahat naapektuhan sa ganun eh. Pero ikaw ba maniniwala ka sa akin na nung nagsimula ako mag-workout kasi hindi ko pa ako naman yung siguro iba hindi sa binobola ko kayo. Pero ako naman nung nagsimula ako mag-workout kasi gusto ko talagang alam mo yung active yung katawan ko at the same time alam kong healthy siya. Ngayon, promise hindi ako sa nagtitrip na kumbaga para sa akin bonus na lang yung gumanda yung katawan ko. Yun naman talaga eh. Pero iba naman kasi yung mga tao talaga eh, pagdating sa fitness, iba gusto nila gumanda katawan nila para sa looks nga. Para eto maiba naman tayo since may pagkain na. Kasi sa totoo lang guys, itong topic ng fitness, workout, lifestyle or diet, kumbaga masyado siyang broad para mapag-usapan ng alam mo yun, ng sobrang masyadong mahabang conversation. Ito na lang pala. Dahil kakain din muna kami. Sa pagkain naman, guys, kasi 'di ba ang daming nagwo-workout na ikaw nga tulad ng sabi mo, nag-trainase mo talaga, trinak mo 'yung pagkain mo dati. Sa ngayon naman, sa ngayon sa lifestyle natin, ano naman ang ma-advise mo sa mga tao na halimbawa nagwo-workout pero conscious or hindi conscious sa kinakain? Ikaw ano ma-advise mo sa kanila? kasi hindi mo lang magaling na nanonood lang ako sa mga nag-search lang sa Google. Pero kasi yung workout lang kasi parang 30% lang yan eh. The rest sa pagkain talaga eh. Kasi baliwala yung workout mo kung intense ka mag-workout tapos kinakain mo naman puro Intense din. Intense ka rin kumain. puro sweets. Ikaw, Jeric, ano ma-advise mo sa mga yun like Yeah, I mean, I think I go for Jason what said. Parang kapag nag-good workout ka, kasabay rin nun, dapat good food din. Yes, exactly. I mean, healthy foods. Good diet, good balance of diet. It's just like the balance of how you just intake all the foods, how you do the routine. Yun lang yun. Kasi kung matakaw ka tapos hindi ka naman nag-workout, hindi mo naman siya ini-squeeze, wala Wala din. Nonsense. Ako naman, good points yung sinabi nila pareho, pero ako ma-advise ko naman sa mga tinatry nilang yun nga, mag-workout and mag-balance ng diet. Siguro para sa akin, do what works for you. Kumbaga, huwag kayo masyado ma-pressure sa iba, lalo na, syempre, social media age, diba? Ang dami mo mga mapapanood ngayon na, dapat ganito kinakain mo, ganito ganyan. Kasi hindi naman tayo lahat pro eh. Hindi naman tayo lahat, kumbaga, as in talagang dedicated na fitness enthusiast eh. Siguro find what works for you. Yeah, what fits for you. At saka hindi lahat talaga pwedeng sumuwak sa iyo yung swak talaga sa kanya. I mean, we have our own uniqueness eh. Mismo. Tsaka halimbawa, ako tulad ko, kumbaga naturally ako slim eh. Kumbaga, ako naman ang diet plan ko naman, kailangan ko mag-intake ng carbohydrates.
Hindi lang protein, kailangan balance yung carbohydrates ko tsaka protein. Which is, yun nga, find what works for you. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na, ito yung diet ko, kailangan ganito gawin mo. Wag niyong i-compare yung sarili niyo sa iba. Kailangan humanap kayo ng, kumbaga, pag-aralan niyo rin, hindi yung lahat ng nakikita niyo. Kasi, mahirap yung nakabase kayo sa, hindi porket yung nakita niyong idol niyo is maganda katawan. Ano kayong ginagawa Pero nito? ito, I have my insecurities eh. Mm. Pagdating sa mga ganyan. Kasi, pag nakakita ito, ang ganda nito. Mm. Ang ganda ng katawan niya. Tapos pag nakita, ang ganda ng katawan mo. So ako, talagang, kailangan ko na lang sabihin sa sarili ko na hindi mo pwedeng gawin yon. Kasi iba yung technique or yung routine nila. Just be yourself lang. Kung anong makakapag-happy sa'yo or like, hindi naman maging kontento, pero kung alam mong hanggang dun ka lang, at may kaya ka pa, just do it. Pero hindi mo pwedeng maging katulad ka niya. Just do like, ma-inspire ka lang din siguro. Tsaka ano, yun nga, pag-aralan nyo. Kasi ako lalo na nung nagsisimula ako mag-workout, kumbaga, wala naman nagturo sa'yo. Kumbaga, kakapain mo talaga eh. Ang maganda ngayon kasi, ang dami ng pwedeng pagkunan ng mga routines, ng mga programs na... YouTube is the best. Oo, kumbaga, try nyo lang. Try nyo na i-try. Tsaka importante guys, sa pag magta-try kayo ng, limbawa, let's say, mag-workout kayo. Siguro, ang ma-advise ko din is like, wag nyo madaliin yung... Okay, sige, punta tayo sa weightlifting na lang. Para madali. Wag nyo madaliin yung wag nyo madaliin yung bigat ng binubuhat nyo. Siguro, mag-focus kayo mostly, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, mag-focus kayo sa forms. Like, kung paano yung tamang form para hindi rin kayo ma-injury. Gets mo? Kumbaga, wag muna kayo magmadali sa bigat. Siguro, practicein nyo muna yung tamang form. Tapos, kung ano lang yung kaya nyong buhatin muna. Importante, iwas lagi sa injury. Tapos pag mag-workout ka, kung gumawa ka ng notes, Yun, tama yun. kunyari, naka-ano ka lang Like what muna. we did a while ago. Kunyari, sabihin natin ito, best sample na lang pull-ups. Kung kaya mo ng 5 ngayon, 5. I-pull-ups ka ngayon, 5. 1 week ka magpo-pull-ups ng 5, kumbaga, lista mo siya tapos, doon mo malalaman kung may progressive ba tago. Parang. Progression. Tsaka nabawa, huwag nyo madaliin. Importante, tama yung nyo. Yun nga, Tama yung ginagawa nyo. tama yung ginagawa nyo. Halimbawa, ngayon, let's say, nagsisimula ka. Ako, nung nagbalik ako, 2 rep ng pull-ups, ang hirap na hirap ako eh. Ano lang, try lang, dagdag lang na isa. Halimbawa, ngayon, nakaisa ka, okay na yun, hindi talaga kaya. Pero pipilitin nyo yung failure. Kasi dumamaani yung strength mo eh. O, next na session mo, o dagdag ka isa, 2. Ano yun, continuous yan, progressive overload kung tawagin eh. Huwag mo bibiglayin yung sarili mo. Tsaka, Step ano by pa step. Oo, totoo. Tsaka minsan kasi, lalo na yung mga gym goers, 'di ba? Lalo na yung mga bago nagji-gym, kumbaga hindi nila gets yung may mga ganun tao yung nagso-show off eh. Pero grabe na, iba yung calisthenics sa gym eh. Oh, iba ang layo. Laki lang pinagkaiba nila. I mean, first time ko na calisthenics last time, parang mamamatay ako. Like, grabe. Kasi, pag sa gym tayo, dumbbells lang tayo. Oh, kumbaga pitik-pitik, kumbaga kontrolado mo yung pero kailangan you know titira. what, pag calisthenics, oh my God, it's a whole body talaga. Body lift kasi yun. Yes. Like, Binubuhat mo yung timbang mo. strength, talagang everything. Kaya yung mga nag-gym, yung mga nag-gym, mga weightlifter, di nila kayang ginagawa ng calisthenic. Balance. Hindi, pero kasi, Muscle up. Unless na lang siguro kung malakas ka talaga magbuhat. hindi, tsaka yun nga yun eh, kasi, paano ba sabihin? Kumbaga totally different thing siya eh, yung weightlifting tsaka calisthenics. So, hindi rin natin siya pwedeng, ipag-compare. Kumbaga magkaiba siya. Pero yun nga, mabalik tayo sa sinasabi ko kanina. Minsan kasi, lalo na yung mga halimbawa, bagong gym goer, maraming nape-pressure dyan na huwag kayong magpapa-pressure like halimbawa. Pero tayo professional Hindi kami professional guys. Tulad nga na. Nako, Meron pa rin sa improvement. napakadami naming room for improvement pero Kumbaga lang to, base pa lang sa experience na. Yeah. Pero grabe, you know what? Pag talagang nag-gym ka and Di rin kami mo consistent. mo sa workout, ang sarap, ang ganda, fulfilling siya. Wala silang tissue. Ko, emote ka na. Boys, hi. So pasensya na sa mukha ko yung daming sauce. Anyway, yun nga. Minsan kasi may mga gym goers, mga bagong gym goers na nape-pressure sa mga nakikita nila na parang gusto nila mabigat na rin binubuhat nila. Huwag kayong ma-pressure guys kasi lahat ng mga nandyan dumaan din sa pinagdaanan nyo. Kumbaga dahan-dahan lang. Sabi ko sa inyo, pinaka-importante safety.
hindi kayo ma-injure. Come on, nag-start ako dito, 10 kilos, umaayaw na ako eh. I mean, talagang literal, siguro 7, ang sakit na ng katawan ko, nangangatal na ako. Siguro lahat yung na-experiencean pagbago. Oo naman. Tsaka Pero it's really worth it kapag tumagal ka na. Tapos meron kayo makaka-encounter dyan. Yung mga gym, kumbaga tinatawag kong gym bully. Pagka bigla ka nang paparinggan ka, dagdagan mo pa yan! O kaya, tira pa. Sa bagay, actually. Dito kasi, Pero Macau is very diverse. dito, sa bagay dito walang ganun. Pero sa Pinas, ang daming ganun. Yung, Especially sa mga Pili dito, they really help, they will help you. pero yun nga, huwag kayo mape-pressure guys, lalo na yung mga sinasabihan And huwag kayo kayo na. mahihiyang magtanong. Yes, exactly. It's Okay lang yun. Hindi ka bawasan yun guys. Kung right made ba to? okay. Right, Ned. Na kasi sigurong gamot ay laging bago. So yun guys, bago natin tapusin tong short Ang sarap kung kwentuhan namin dahil may mga lakad pa rin kami, no. So ikaw, anong mga huli mong suggestion na lang or suggestion sa mga gustong i-improve yung self? physical fitness nila? Ako, just be yourself. Parang kung gusto mong gumanda yung katawan mo, do it, pero you need to have the proper way how to deal with it. Like mag-exercise ka, pero i-balance mo yung kain mo. Tapos, huwag kang matakot na madaliin yung sarili mo. It takes time. Pero, and first, huwag kang ma-conscious kung bakit first day pa lang parang walang nagbabago. So, it took time, guys. It took time. Pero pag siguro a month, makikita mo na siya, it really motivates you. That's it. Ikaw Jason, anong masasuggest mo sa akin sa mga gustong improve ang kanilang physical fitness? Okay lang, yung napapanood ko lang, wag mo bibiglayin mo ng sarili mo na kunyari mag-less rice ka, wag mo bibiglayin kasi doon ka lalong na ma-attract ka lalo na kumain ng kumain. Tapos yung pagdating naman sa weightlifting, it's like guys, as I mentioned nga, yung maglalagay ka sa notes, ganyan. Na kung kayo, nag-push up ka, naka-15 ka. So next week, try mo mag-16. Ganun lang, yun lang. Ako naman sa akin siguro masasuggest ko sa mga gustong mag-improve sa physical fitness sa ibang aspect naman siguro sasabihin ko bukod sa sinabi nila. More on mental suggestion or advice. Kasi may mga lalo na pagka eto yan sa unang workout session nyo, 100% kung tama yung ginawa nyo, talagang sasakit katawan nyo kinabukasan. Kung tama yung ginawa nyo. Kumbaga, dapat talagang sasakit yung katawan nyo kinabukasan. Lalo na kung first time mong exert yung sarili mo sa ganong klase ng physical stress. Huwag kayong tatama rin dun. Kasi marami akong nakasabay na ayaw na mag-workout kasi sumasakit daw katawan nila. Which is part yun. Sabi nga nila, sobrang gasgas na nitong line na to. Pero totoo yun. No pain, no gain. So, Of course. Kasi laging sinasabi yung mga nag-gym sa Pinas, yung kumaga pag sumakit, kailangan sundan. oo. May medyo may ano na yun. Pero kumbaga, matututunan niyo yung pag na. Pero basta may mga technicality. Oo naman. Pag sumakit, kailangan talagang sundan. Oo. You need to penetrate yourself. Yun nga, kumbaga kailangan mo i-push yung sarili mo sa failure eh. Tsaka meron na mga recovery days eh. Kumbaga pag mararamdaman ng katawan mo eh. Oh, hindi pwedeng araw-araw. Kumbaga mararamdaman ng katawan mo na yun. So yun, kumbaga ituloy nyo lang, like for example, nagsimula na kayo. Kaya 'di ba ang daming siguro nababasa nyo sa social media na day 1 na naman. Puro day Oo, one. puro day 1. Kasi yun yung mga tao na kumbaga tapos ang mangyayari, sumakit lang yung katawan, ayaw na, tatama rin na kasi sasakit katawan, hindi sila makakilos. Which is part talaga siya. Kasi ang katawan mo naman, masasanay rin sa stress yan eh. Hanggang sa pag nag-workout ka na, halos wala ka na maramdaman. Ang hahanapin mo na yung soreness. Kumbaga, hanapin mo na, tangina, walang kirot yung katawan ko, parang hindi tama yung ginawa ko. Kailangan may masakit dito kahit papaano. So, yun lang ma-advise ko mentally. I-push nyo yung sarili nyo tulad nung ginawa namin kanina sa previous video ko na panood nyo. Na, tangina kahit talagang... Takot ko sa'yo. Tas progressive yun. Sa akin naman, namutla ako dahil sa sobrang push. Which is, yun, at least may kasama ako, 'di ba?
Pero, ano rin yun, hindi rin siya advisable. Pero, alam mo, minsan nangyayari talaga siya Lalo na pagka pinupush mo yung limits mo Which is okay. Take your time to recover. Yun lang masasabi ko. Hindi, ayoko sabihin yung be consistent kasi ano siya medyo it's your choice. Kumbaga ayoko i-push sa inyo yun Oo. So ano na lang siguro hindi rin ano na lang siguro basta wag kayong panghinaan ng loob porket na sumakit yung katawan nyo. Push nyo lang dahan-dahan. Wala naman nagmamadali. Yun lang. So baka may gusto pa kayong gustong i-shoutouts dyan bago matapos tong Kahit Saan Podcast episode 17. Ikaw, Rick. I'm looking forward na makasama na sina David, ibang friends natin. Siguro mas masaya, no? Siguro kailangan na natin bumuo ng group. Shoutouts kay na David the Barber ng Joker. Si Matty. Yes, siguro it's about time hindi puro inom tayo, no? Pero wag niyong kalimutang maging I mean, i-enjoy pa rin yung life. Hindi pwedeng laging lang. Para may iba naman siguro like just enjoy the life. Like exercise, then go with your friends, hang out, tapos yun. Ikaw, Sen, baka may pa, last remarks? Ako sa akin naman, go with the flow. Go with the flow. Ayan, so, guys, Jeric, Poging Bagsik, Kahit Saan Podcast, episode 17. Follow my IG. Follow my IG, yes. Jeric Escueta, it's me, Jeric Escueta, yes. I'm more on outfits, at saka yun, healthy lifestyle. Ikaw? Wala. Ano lang ako, simple. Yun lang. So, yun guys. Poging Bagsik. Sobrang simple lang. Kahit Saan Podcast episode 17 sa... Ewan ko, sorry kung tama yung pagkakabigkas ko, pero Lagrange Point, Macau. So, yun guys. Lagrange Point, baka naman sa susunod. Oo, kahit. So, yun guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Almost 7,000 subscribers na tayo sa YouTube. Maraming salamat sa patuloy pa rin na nanonood dito sa channel kahit medyo, yun nga, inconsistent yung pag-upload natin. Kaya ayokong gamitin yung word na consistent So yun, maraming salamat. Nandiyan pa rin kayo. Kita-kits ulit sa next episode. Peace.